Sabay sa pagbabalik ng BRP Teresa Magbanwa sa Palawan, ang baong kwento ng pagtitiis ng mga sakay nito. Kabilang ang 3 linggong pag-inom ng tubig mula po sa aircon at pagkain lang ng lugaw dahil sa paubos na supply. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Sa pagbabalik ng BRP Teresa Magbanwa sa Palawan kahapon, matapos ang 5 buwang pagbabantay sa Skoda Shoal, humingi ng paumanhin ang commanding officer ng barko na si Lieutenant Commander Efren Duran Jr. Humingi kami ng tawad sir sa kailangan ko ibalik yung barko sir para sa tao natin. Tugon ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, The decision for you to reposition yourself was to ensure that we are able to sustain our ability to secure this part of the country for the long haul. You have accomplished your mission. hindi biro ang pinagdaanan ng lampas-6 na pong sakay ng BRP Teresa Magbanwa para bantayan ng umano'y reclamation ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. August 19 nang simulang maging kritikal ang kanilang supply ng pagkain. Ang inaasahang resupply hindi nakalusot ng banggain ng mga barko ng China ang 2 barko ng Philippine Coast Guard. Kaya pinagkakasya na lamang daw nila ang 1.5 kilong bigas para sa 63 sakay ng barko. Ginawa nila itong lugaw sa loob ng halos 3 linggo. Rice porridge na lang po siya. May paminta na lang. Yes, sir. Paminta and asin, sir, since yun na lang po yung naiwan sa amin. Meron po kaming mga tropa na nahihilo kasi gutom, kumakalam yung tiyan sa gabi. Anong ginagawa niyo pagka gano'n? Wala po, sir. Natutulog na lang at nagpapahinga po, sir. Naabusan na rin sila ng inuming tubig. Bukod sa tubig dagat na sinasala ng freshwater generator, umiinom na rin sila ng tubig galing sa ulan at aircon. Tuwing umuulan, lumalabas ang mga taga-Magbanwa para kolektahin ang ulan na gagawin nilang inuming tubig. Naka-discover yung chief engineer namin, sir, na pwede namin inumin yung tubig from our air conditioning unit, sir. Yung na-condense na tubig po dun, sir. Mas gusto po namin yung sa air conditioning unit, sir. Bakit? At saka yung sa umuulan, sir. Kesa sa filter? Yung sa, yes, sir. Kasi may lasa talaga siya, sir, na sometimes lasang parang swimming pool, then maalat. Nakapag-airdrop naman ang supply ng August 28 pero hindi ito naging sapat. Nagkasakit na ang ilan sa mga taga-Magbanwa. 4 ang mabilis na itinakbo dahil sa gastroenteritis, dehydration at gout. Isa sa kanila, bumaba ang pulso. Nagpapagaling na silang lahat sa barko. Nag-alala rin sir kasi gawa ng malayo kami sa lupa sir, di rin malaman kung ano yung tunay na sakit. Pag tumagal pa kami doon sir, siguro mas marami na yung magkakasakit. Kasi dahil sa expose na kami sa tubig na hindi na healthy. May sumusuka na, suka, yung mga bowel movements nila iba na talaga. Pinalala pa ang sitwasyon ng pagbabanggain ng China Coast Guard ang Magbanwa noong August 31. Butas ang bahaging ito na malapit sa engine room. Ito yung sira na tinamo nitong si BRP Teresa Magbanwa nung banggain ng China Coast Guard. Itong barko natin August 31. Nasa may engine room na to. Paliwanag sa atin, delikado kung ito yung tatamaan or ito yung madadamage dito sa barko. Pag nawalan ng cooling system yung makina natin, hindi makakatakbo yung makina namin sa... Kasi pag ito yung nadali, sir. Dead on the water. Pwede na kaming, may rason na silang i-salvage kami. Kasi dead on the water kami, kailangan pwede na kami hilahin. Pero kung sakali, handa muling bumalik ang grupo sa Skoda Shoal. Malinaw sa kanila ang misyong hindi lamang anila para sa Pilipinas. As Pinoy sir, kakayanin natin yan. Bakit? Hindi lang to para sa Pilipinas, hindi para din sa buong mundo. Kasi ang in-implement natin doon sa international law. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.